it's not national in scope. It doesn't exist in most regions of the country. Anong masasabi mo dyan? Well, if there are 30 regions in the country, so that means majority means 50% plus 1, di ba? 7 out of 13. So, Yes, interview tayo. hello, I'm Danto Remoto, Chairman of ang Ladlad. Ito po yung aming resolution na formally, at last, and finally, they decided na we cannot run for the moment because our organization is not national in scope, no? Of course, we respect this decision and our lawyers will file a motion for reconsideration na may pruweba na meron kaming list of national membership. Ang hiling ko lang sa COMELEC field officers, puntahan naman po natin yung mga bahay ng mga membro namin. Kasi nagpunta ho yung mga membro namin sa COMELEC provincial offices, ang sabi ho ng iba, hindi ho lahat, no? Ang sabi ho ng ibang COMELEC provincial offices ay ito yung proof na narito kami, paki-fax sa Manila. Ang sabi naman ng sa probinsya, it's not our job. So kaninong trabaho ito? Nagbayad kami ng 3,000 na filing research fee. So hindi ko lahat naman siguro, pero yung iba siguro ng COMELEC provincial offices, huwag naman po tayo nakaupo lang po tayo. Kasi dapat po tayong pumunta sa mga miyembro namin at kausapin sila para malaman ho natin kasi may research fee ho kami binayaran eh. So hindi naman ho pwedeng pumunta na nga yung member namin sa HQ nyo sa probinsya, ayaw nyo pang i-fax, libre naman ho yung fax, di ba? So hiling lang ho namin, let us be fair and square in this fight, no? Let us allow real marginal groups, not relatives of people in COMELEC, to be able to run for public office. Kasi kung hindi, mangyayari ho niyan sa party list, it will be the refuge of the mediocre and the obscure. And it will destroy the true spirit of the party list system, which is for the marginal, the underprivileged, and those who cannot run for public office. Mahirap naman ho yung mga party list groups eh. Ang inihiling lang ho namin dito, patas na labanan lang ho kasi last term na ho ni Commissioner Abalos, siguro naman kayo sa COMELEC, gusto naman nyo marinis na laban, no? I work in government before, no? So siguro pag-alis ho ng commissioners, ang gusto ho nila para sa kailang anak at mga apo, malinis na pangalan. Hindi ho pera ang pinakamahalaga. Malinis yung pangalan. So kung tayo po ay gagawa ng hindi maganda, ako naniniwala sa malakas na karma. So talaban po namin to sa motion for consideration. We respect the decision, but I think it is a wrong decision. So the COMELEC people in the provinces have to go and check the houses of our members. Kasi meron po kami mga medical missions, meron kaming napunta na kami sa mga eskwelahan, sa mga parlors, meron po kaming psychological and counseling sessions sa aming mga members. Hindi ko lang ho alam kung pinuntahan. Let us be serious in our party list endeavors. Hindi ho ito laro-laro. Kung How will this affect your candidacy as a senator? Kaya nga kami we filed for senator kasi ayaw naming malibing at matabunan ang issue ng lesbian, gay, bisexual, transgender advocacy. No? Ilalaban namin ito kay party list, kay senador, o 3rd district sa Congress ng Quezon City. Kahit malakas ang kalaban ko, lalabanan ko yung 3rd district na yan. No? Hindi naman umurong ang mga bakla sa mas isang laban. No? We just want to prove a point that a small, marginal, poor, but dedicated party of young and bright people can run in this country and win. Kahit na gano'ng karaming pera, gano'ng karaming hadlang ilagay ninyo sa amin, hindi namin kayo uurungan. So meron ka pang second fallback if ever yung 3rd district, congressional district? Yes, I'm being asked to run for 3rd district of Quezon City. Sinong potentially makakalaban? Si Councilor Franz Pumaren at si Congressman Matias Defensor. Okay. So ito ay laban ng basketball at legal arena. Doon sa 14 regions, how many regions are there? 13. 13. You submitted names in all of Yeah, those we places? submitted on September 15 and on September 15 tsaka January 10, 2 sets of documents yan eh. Ang alam ko lang talaga, ito I have to be honest with you, no? Ang sinabi sa akin talaga, walang perang COMELEC to go to the members' houses. So yung mga members na namin na nagpunta sa COMELEC provincial headquarters, oy kami, ladlad kami, ito yung address namin, ito yung activities namin, paki-fax sa national office na aming existence. Ang sabi ng ibang ito, totoo, sa COMELEC sa probinsya, nasan yung SEC ninyo? ASEC and registration is not a requirement for a party list, pero meron kami, no? So hiningian kami ng lahat
sabi ng aming members na bakla, ba't di mo na lang i-fax siya, nakaupo ka lang naman dyan. Ay, hindi naman namin trabaho yan eh. So what is their job? To sit there and grow fat on taxpayer salary? I paid 400,000 in taxes last year. Ibig mong sabihin yung taxes ko, napambili na ng kotse, ginamit lang dahil nakaupo lang yung Comelec Provincial ano dyan. Pumitis. I have to be honest with you, I'm sorry. Nakakasawa na kasi ito September pa to eh. Ilang beses na akong bumalik dito. Ilan ang... Yeah, how many members do you have? We have 300 registered members. We have more than 10,000 affiliates. Yung 300 na yun, totoo yan na may address tsaka pangalan. Puntahan ninyo yung bahay nila, totoo ho silang tao. Hindi ho sila pinilit ng mga barangay captain para mag-join, no? Hindi tulad ng iba sigurong mga kalaban namin. Pero what are the chances na lumusot tong party list? Well, it's like in all petitions, like we have to show new evidence that we have these groups. Kaya nga, may dala na akong membership list. Kaya lang problema ko, hindi pwedeng i-reveal kasi kalahati na membership namin na closeted cases. Like ngayon, yung ibang lesbian namin, they cannot even show themselves in public because they're married, no? O kaya may yung mga Filipino Chinese may mamanahin, no? Hindi sila pwede magpakita ng mukha, no? So ang amin talagang kaso, hindi namin pwedeng ihatag yung libo-libong bakla dyan kasi kalahati niyan nakatira sa Green Hills siguro, no? o nakatira sa Dasmariñas o Forbes Park, no? So ako lang naman ang lumalabas dito.